Gagawan ko pa 'to ng ano, ng sulat, ito po na nangyayari sa Navotas. Hindi pa po pala natatapos yung, sunog diyan or mga epekto ng sunog diyan sa Navotas landfill. If I remember nung pumunta po ako ng, Manila, lumipad po ako ng Manila noong April 15, 16 at 17 nandun po ako sa Metro Manila at, medyo nga ano yan, na lumabas na po yung balita na yan about yung, epekto po ng landfill na nasunog sa Kalakhang, Maynila. Galing sa Navotas naapektuhan na po ang Kalakhang, Maynila dahil dun sa usok, sa baho. So, issue na po 'to nung nandun pa ako sa Manila hanggang ngayon po, sumisingaw pa rin po yung usok doon sa landfill. Oh, hindi po yan sanitary napkin ha. Yan po ay sanitary, yan isa politically correct word na garbage. Garbage dump. Sinabi na lang po ng sanitary para medyo politically correct at hindi masakit sa tenga. Trash dump, trash landfill, garbage landfill na nasusunog dyan. Ini-inspeksyon ng Department of Public Works and Highways kanina na si Vince Dizon yung sitwasyon din. Kasi nga 3 weeks na nga 3 weeks na po siya. Continuing na nasusunog. Kaya ako nandun ako sa Manila, issue na po ito. Nakasulat ako ng isang artikulo about dyan, kung anong ginagawa ng local government dyan. Shout out kay Congressman Toby Tiangco, ano na nangyari dyan sa lugar mo. Diba? So mamaya, gagawa na naman na po ako ng sulat na artikulo tungkol dito. 3 weeks na kasi. At hindi lang po ang Navotas ang apektado niyan, ha? Nagki-creep in na po sa Metro Manila. Nagki-creep in na po at yan po masama po. Nag-a-add po yan siya ng pollution doon sa Metro Manila. Environmental ano rin to, crisis. Kung tutuusin. Kasi alam po naman natin na polluted na Metro Manila. Pero ito pa, mag-a-add pa ito. Ano yan? Instead na klaro-klaro na yung breathing air doon sa Metro Manila, tapos ito pa. Galaw-galaw naman dyan, LGU ng Navotas. Alam ko, mga Tiangco dyan talaga anong ginagawa nila? Dapat pa talagang mag-step in ang hindi na ba nila kaya kailangan na mag-step in ang national government para asikasuhin yung problema nyo dyan sa lokal. Tapos ang ingay-ingay ng ninyo, congressman. Ang ginagawa ng congressman nyo. So next po, ngayon palang araw, ngayong araw, April 28, nakalagay, I remember po, kahapon yata yun, or the other night, naglabas po ako ng reels at meron pong rollback ngayong araw, April 28, rollback po sa diesel. Ang tinitingnan po nila is 10 pesos. Yung rollback na naman sa diesel, ikatatlo na po na ito na rollback. At least bumabalik na po sa double digits yung bayad sa diesel. Hindi kagaya nung abot ng 160. So, kung po ay nag-drive ng diesel, at least, ang sabi po ngayon ngayong araw, sabi po ni Secretary Sharon Garin ng Department of Energy, sa ngayon parang bababa na naman siguro pero hindi ganun kababa. At least bababa. Yung assessment ng industry, tayo po ay kontrolado pa rin ng global market pagpatungkol sa presyo ng langis, di ba? At meron pa pong sigalot doon sa Middle East. Hindi pa po natatapos. Hindi po sila natatapos. Until na matapos na sila, doon pala talaga at least babalik sa normal lahat. So, hindi siya oil price babalik kung paano dati kasi may damage pa yan sa Middle East.
I said, yung ports nila lahat, pati yung mga oil facilities na, pero sana huwag nang tumaas, hindi naman depende sa Pilipino yan. Depende nga yun sa gagawin ni Donald Trump. At alam natin, may drama na naman po nangyari kay Donald Trump nung kamakailan. Doon po sa kanilang correspondence dinner, ay meron pong nag-open fire habang nandoon po ang presidente at vice-presidente ng Estados Unidos. Yun po ay annual dinner ng nila doon sa Estados Unidos sa sa Washington DC na media correspondence dinner. Lahat po ng mga batikang mga news anchor, news basta news nandoon, iniimbitahan po ng White House sa isang dinner gala. Puno po sila doon at matataas po ng posisyon ng gobyerno nila nandoon, pati yung mga media. Yung nakikita natin kagaya ni Wolf Blitzer sa CNN o sa ano pang mga sikat na mga news outlets at news companies ng Estados Unidos. At yun nga po, na may nagpaputok. At syempre, pag nagpaputok, tinanggal po ng Secret Service ang presidente nila at vice-presidente nila sa venue. Isa naman po itong attempt. Nasabi ng mga Amerikano, ito po ay isa namang assassination attempt sa buhay ni President Donald Trump ikadalawang beses or I think ikatatlong beses na to eh. Yung isa, yung habang nagkakampanya, yung isa habang nandun siya sa kanyang golf course. At ito ay pangatlo, doon nagpaputok po. At ang nagpaputok ay lumalabas po na isang teacher. According sa initial reports, teacher po na taga California, sa kabilang dako ng Amerika, ng US, dumayo doon para magpaputok habang kumakain ng dinner yung presidente at vice-presidente ng Estados Unidos. So, yun na. Anyway, that aside, si Donald Trump po at si Netanyahu ng Israel, ang talagang kung gustuhin nilang itigil na po ang gera, nasa sa kanila po. Pero, that aside again, at least po, bumababa po ang presyo ng gasolina ng diesel. Sa ngayon, at least, ikatatlong beses na po ito. So kung kayo po, again, I already suggested doon sa page ko, kung kayo po ay diesel yung niyo, yung mga sasakyan niyo, ngayong pong araw po kayo magpa full tank. Okay? So next po ay ito. Tama ba to? Na-discuss ko na po ito kahapon pero i-remind ko lang kayo, yun na nga, galit na galit po si Ombudsman. Galit na galit po si Ombudsman na Boy Rimulya. At ngayon ang PNP Cybercrime Division na po ay hinahanap yung mga tao na nag-leak ng mga identities ng ombudsman probers, mga agents online. At nag-start na po sila ng investigasyon ng PNP at the investigation will not be limited to external actors. Hindi lang po pala nila tinitingnan yung sa labas. Tinitingnan din nila po sa loob ng ombudsman mismo, sa opisina or sa agency. Possible internal involvement within the ombudsman is also being examined as part of the cyber probe. Kasi posible nga po na inside job. Inside job po, posible din po, yun po rin kinoconsider ng PNP. Hindi lang po yung sa labas. Kasi alam po natin, isang datos, hindi naman din po yan maglilik kung walang kakontsaba doon sa loob. Kung protektado po yan na data, kung protektado yan na data na
hindi yan makakalabas kung hindi galing sa loob ang magli-leak. So yan, kung sino man yan, matatanggal sigurado yan na yan, kakasuhan po yan. Pwedeng espionage. Yung mga ganong klaseng level ng pagtataksil. Kasi nga, yan privilege info po yan confidential info, tapos ganun na lang. So, good luck sa PNP na hahanapin yan. In and out po. External and internal. Pero ang duda ko dyan, internal po, kasi nga hindi yan maglalabas kung hindi mismo galing sa loob. So, galaw-galaw na may time kung may time kayo. So hanggang dito na lang po ako muli. Ako po si Dalo Politika Labandera. Ito po ang aking mini podcast dito po sa Nyolo Random News. Ako po sa totoong buhay po si Maureen Rose Mejia Villar, all the way from Ormoc City po ako, Leyte. At salamat sa mga nag-join, salamat sa mga nakinig. Huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe ng aming mga podcast. Kaya, siyempre, of course, kay Nyolo, wag po ninyo nga kakalimutan, si Tita Admin Rich, si Banat Boy Badnirigma, at sa akin po, kung kayo po ay mahilig magbasa ng mahabang mga babasahin, ay inaanyayahan ko po kayo na pumunta po doon sa Facebook page ko na The Politika Labandera 4.0. At wag po kayo magrereklamo na mahaba yung binabasa nyo kasi ganun po talaga yon doon. Articles po, opinion pieces po ang ginagawa ko doon. At inuupuan ko po yan. Lahat po yan ay merong mga sources and references. Ganun po ako kadetalyado kung meron akong i-discuss sa inyo na bagay patungkol sa opinion ko tungkol sa mga balita na nakit sa politika. At kung kayo po ay may TikTok, meron po ako mga explainer videos doon sa TikTok. Hanapin po lang ninyo ang TPL3. 3 pa po doon kasi hindi po ako nababan doon. So hanggang dito lang po muli. Salamat po and I will see you all Friday. Posible po sa Friday ako kasi bukas po ay tutok po kayo at tutok po tayong lahat. Sa Friday, tomorrow, April 29, ang last hearing po ng House Committee on Justice patungkol po sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, patungkol po kapag didetermina nila kung meron pong probable cause. Bukas po alas 10 ng morning hanggang siguro afternoon. Bukas po ang isasalang po ay mga tauhan ng NBI. At inaasahan po natin, ini-expect natin ang i-discuss bukas ayon pong pagbabanta sa buhay ni PBBM mismo ni Vice President Sara Duterte. Ini-expect natin na ipi-play po yung video na nangyari noong November 2024 or ng madaling araw ba yun? Basta November 2024 ng madaling araw, ipi-play po yon doon sa hearing bukas. Expected po natin, maririnig naman po natin ulit yung pagmumura ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang pagbabanta sa buhay ni President BBM at sa buhay ni Madam Lisa, sa buhay ni dating Speaker Martin Romualdez, at doon maririnig natin yung kanyang pangongontrata sa killer at sinabi po nagsumang-ayon sa kanya yung killer na sumang-ayon, nagsabi daw ng yes, natuto pa rin ang kanyang utos pag daw siya ay namatay. Kukulango.